Napagpalang araw. Aha. Nandito na naman po tayo sa tahanan ni si Sir Cyril upang magbasa ng Biblia. Ang gamit natin Biblia po ay ang Biblia ng mga pastor. Po, tatandaan po natin, ang Biblia ay ginagamit upang ang tao po matuto, maturuan ng salita ng Diyos. Kasi po ang tao, halimbawa, di ba nung pag wala kang pinag-aralan, medyo mahirap, ano? Ganon din po sa salita ng Diyos. Yung lack of knowledge kung tawagin nila. Yan ang mahirap sa buhay ng tao. Sa kawalan ng kaalaman. Ang tao po, likas na maka-Diyos ang tao eh. Likas na maka-Diyos. Kanya lang, yun nga po yung kawalan mong kaalaman tungkol sa turo at aral ng Diyos. Kumisan po, nagkakamali tayo sa kagustuhan natin maging kalugod-lugod sa Diyos. Yung ating mga nakasanayan ba, yan ang ating ginagamit. Pero pag nagbasa ka ng Biblia, dun marirealize na yung ginagawa mo pala, bagamat yan inuukol mo sa Diyos, pero siyempre ang Biblia po ay nagtuturo. Parang sa akin nung araw na nag-aaral pa po ako, ang akala ko yung ginagawa ko noon ay okay na sa Diyos. Kasi talagang sa Diyos namin ginagawa. Pero nang matuto na ako ng Biblia, iba pala ang ibig sabihin niya. Yung turo ng Biblia, iba sa ginagawa natin. Halimbawa po, nung panahon ni Apostol Pablo, meron kasing dito, meron siyang binanggit, pero bago tayo abante, susulong sa ating pag-aaral, tayo muna ipanandali ang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso't kaisipan ng mga taong nakikinig at nanonood ng video ito upang labos po kami makinabang. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Kasi po, nung panahon na nangangaral si Pablo po, apostol ni Jesus, Pero bago siya naging apostol, siya po ay isang mananampalataya rin. Mananampalataya na po si Pablo. Pero, nang dumating ang punto po na yung nakainkwentro niya si Jesus sa papuntang Damasco, nabuksan po ang kanyang kaisipan na yung kanyang pagiging reliyoso bilang isang pariseo. Kasi po may yung pariseo yung kanilang mga haral. Siya po sa kasaysayan ng Biblia, walang tatalo kay Pablo pagdating sa pagsunod sa reliyon. Kanya lang ang reliyon niya, pariseo. Yung reliyon ng pariseo po, bilang mga Hudyo, magkaiba po ang aral ng Diyos ng Kristo. Kaya nung makainkwentro niya ang ating Panginoong Yesus sa Damasco, yung journey to Damasco, wala na po siyang ibang sinunod kundi ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, yung kanyang pariseo, reliyon, ay binitawan niya po. Kaya maging sa ating panahon, halimbawa meron ka reliyon, meron ko reliyon dati. Isa po akong mahilig po akong magprosesyon. Mahilig po kaming magrosaryo. Diyan po kami nasanay. Kaya halos kabisado ko yung pagro-rosaryo. Kasi tuwing alas 6 ng gabi, nagro-rosaryo po kami. Ano man ang ginagawa namin, umihinto kami para lang makapag-rosaryo kay Santa Maria. O halimbawa, abutin man ng kalating oras yun, doon pa lang kami uli gagawa ng gawaing bahay.
Yun inukol namin sa Diyos yun. Pero, nang dumating ang panahon po, nakakabasa na ako ng Biblia, nakakapakinig na ako ng salita ng Diyos, doon ko po na-realize na yung aking ginagawa noon, bagamat ginagawa namin yung para sa Diyos, yung mag-rosaryo kami sa alas 6, Angelos kung tawag yun eh. Yung palitan na sagot, yung rosaryo, yung beads. Na-realize ko po, yung palang ginagawa namin doon, bagamat sa Diyos namin ginagawa yun, kasi walang pag-alinlangan yun eh. Sumasama pa ako sa mga prosesyo, nagdadala ako ng imahin ng revolto, kung sino yung maibigay sa akin ng mga nangangasiwa sa prosesyon. Sa aming visit, ang kapilya, sa Kapampangan noon, ang tawag namin doon, bisitas. Sa Kapampangan, bisitas, o sa Tagalog, chapel. Yan. Hindi po simbahan, chapel lang. Maliit lang, Ngayon, si Pablo man po, ganun ang kanyang na-realize. Kaya, nagkaroon siya ng ganitong turo. Tingnan po natin ang pagtuturo niya, Ganito ang sinasabi niya tungkol sa mga kababayan niyang mga Hudyo. Hudyo po si Pablo, mula sa lahi ng Benjamin, yung 12 tribo ng Israel. Tingnan niyo po sinasabi niya. Basahin ko po, Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin ay nakikiusap ako sa inyo. Okay. Dito, verse 12. Chapter 10 pala po. Chapter 10, Ito. Ito yung patutuho, testimonya. Roma 10:1, 2. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalain ko sa Diyos ay maligtas ang Israel. Yung kalahi niya, kasi mga Israel po sila, Hudyo. 2. Sapagkat saksi ako, yun, ipansin niyo yung salita, saksi ako, kasi nakikita niya po lahat yung pagka-reliyoso ng mga taong ito. Kasi po siya po ay lahi ding Israelita. Kaya sabi niya gusto niya maligtas yung Israel. Okay? Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. So, kita nyo? Kaya nung panahon na po ako ay nagpuprosesyon pa, nag-rosaryo kami kay Maria tuwing alas 6, sa Pampanga po yun eh. Ang gusto namin talagang maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsama. Kasi po yung tira ko po sa Pampanga, yung tsahin ko, yung kanyang asawa is porsilista. At yung tsahin ko, reliyoso po talaga. Kaya pag nagsisimba po kami tag-araw ng linggo, gusto nun maga kami pumunta sa simbahan eh. Kasi ang gusto niya, doon kami sa pinakaarapan, nauupo. Doon ako lumaki sa piling ng mga tsahin ko na napaka-reliyoso po, Kasi doon po ako nag-aral, Ngayon, ang sabi nga ni Pablo, tutuloy natin, yung kanyang kababayan, gusto nila maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Sino ba naman ang ayaw maging kalugod-lugod sa Diyos? Lahat naman eh. Kasi nga lahat ng tao may reliyon naman po. Walang hindi reliyosong tao. Ngayon, nasabi ni Pablo, ay, ito, tuloy na natin. Hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman, yon. Yung kanilang ginagawa, kung babatayin mo po sa Biblia, walang tamang kahalaman. Yan. Ito po. Yung bang, ang tawag dito, useless. Yan sa English. Useless lang ang ginagawa pala nila. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawin matwid ang tao.
yung kalugod-lugod, gusto po nilang mangyari, maging matuwid sila sa Diyos. Pero mali po sabi ni Pablo. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang maging matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraan itinakda ng Diyos. Kita nyo po. Human teaching ang kanila sinusunod. Hindi God teaching. Yung pamamaraan ng tao, parang kami po. Halimbawa, pag nagpo-prosesyon kami, pamamaraan ng tao yun. Kung Biblia po ang pagbabatayan, magproprosesyon ka. Sa Biblia po, hindi naman tinuro ang magprosesyon. Magrosaryo ka kay Santa Maria. Sa Biblia po, hindi tinuro na magrosaryo. Kaya nga, ito yung pinapatunayan ni Pablo, iba yung kanilang gustong pamamarahan. Pero, ang kanilang damdamin ay para sa Diyos. Sabi ni Pablo, maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Pero, mali nga lang po yung sistema. Yung pamamarahan. Ano po? Ano sabi ni Pablo? Hindi sila nagpasakop sa pamamaraan itinakda ng Diyos. Kapag reliyoso kang tao, pumunta ka sa isang reliyon, dapat yung gusto ng Diyos, yan ang gagawin natin. Hindi yung gusto ng tao. Kagaya ko, sabi ko nga po, nung lumaki na ako, nagkaroon na ako ng tamang kaisipan, nakabasa na ako ng Biblia, nakapakinig na ako ng Biblia, doon ko nakita yung ginagawa ko noon. Parang itong sinasabi ni San Pablo, maging kalugod-lugod sa Diyos, pero mali yung parahan. Alin po yung maling parahan sa ginagawa ko? Yung nagdadala ka ng santo, tapos nagro-rosaryo habang lumalakad, kuminsan umahawit. Wala po palang ganong aral ng Biblia. Walang aral ng Biblia ng ganon. Ibig sabihin, taliwas ang ginagawa po pala namin. Noong bata ako, muntik pa akong maging sakristan. Dahil meron ko sakristan na pamangkin, yung yung kapatid niyang atin niya, ay magmamadre. Ang isang bayan namin noon, simbahan. Kaibigan ko, yung mga sakristan. Yung mga nagtitinda ng bulaklak, nagtitinda ng kandila sa harap na simbahan. Kaya halos lumaki rin po ako sa simbahan. Hindi nga lang natuloy yung pagiging sakristan ko. Kahit pa paano po, doon mo makikita yung pagiging reliyoso ng isang tao, kagaya ko. Siguro nakita ng Diyos yun. Kaya dumating ang panahon na siguro Diyos na rin naman gawa Kumbaga may plano ang Diyos Para maayos, nilagay ko sa maayos. Kaya eto nga, at sa ngayon 64 na ako. Ako naman yung nagbabahagi ng salita ng Diyos sa tao. Bakit? Magbuhat po ng tinanggap ko yung aral ng Biblia. Yun na po yung pinangawakan ko. Yun na rin po ang aking pinangangaral. O sinishare sa iba. Sabi ko nga po, lahat ng tao may reliyon. Pero kung talagang tama ang reliyon ng isang tao, bakit kailangan sabihin pa ni Jesus? Ipangaral nyo ang salita ng Diyos. Ito, babasahin ko, Kung talagang ang tao po, perfect na yung kanyang reliyon, wala tayong dito, wala tayong pananakit ng damdamin ng reliyon. Kung lahat ng reliyon ay tama na, bakit kailangan may ganito pang salita ang ating Panginoong Jesucristo? Kita nyo, babasahin ko sa Mateo chapter 28. Ito po basahin ko po Maging kayo man pong nakikinig, nanonood ng video ito, baka biglang mag-isip din kayo Baka mag-isip din kayo ng kagaya ng pag-iisip ko.
Tingnan niyo po sabi ni Jesus. Mateo chapter 28 verse 19. Ang sabi po sa mga alagad noon, sa mga apostol. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. O, ano ba sabi niya? Lahat ng tao sa bawat bansa. Ibig sabihin, pangangaral po ito ng universal. Buong mundo eh. Kaya universe, ang mundo, universe. O pangangaral niyan, universal ang pangangaral. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Gawin niyong alagad ko ang mga tao. Ibig sabihin, mula nang sinabi ni Jesus na ito, pinatutunayan lamang po mismo ng Panginoong Yesus ang mga tao, hindi niya pala alagad. Sipin niyo po, hindi sila alagad, kaya pinagagawa silang alagad ni Jesus. Ang lahat ng tao sa buong mundo. Biyaya naman ng Diyos ngayon, ang aming pangangaral ay umabot na po sa buong mundo po ang aming pangangaral. Bagamat hindi ko pa naman masasabi na talagang abot na po namin lahat. Pero, meron na po kami mga bansang inabot na 65 nation. Ganon na po kalawak ang pangangaral namin. 65 nation. Continuous pa yan. Bakit? Maliwanag po sa atas ng Panginoong Yesus, gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa bawat bansa. Ibig sabihin, pupuntahan ng mga tao. Pangangaralan kahit anong lahi. Kaya kami po, yung aming samahan po, entire universe na po. Kanya lang, may mga nangyayaring hindi maganda. Kaya lang nung araw po sa Papua New Guinea, meron kaming isang pastor doon na naka-assign doon. Pinatay po doon nung nangangaral siya mismo. Hindi po nila matanggap ang aral ni Jesus. Pinatay po siya. Habang nangangaral, kinuha po yung Bible, pinunit ang Bible, pinakain po sa kanya. Talagang ganon po. May mga tao pong sadyang hindi po nila tanggap ang aral. Lalo na si Jesus. Pero biyaya ng Diyos. Maging sa Middle East, napakaigpit po. Lalo na sa parting Saudi Arabia kung nasaan po ang hari. Alam niyo po, ngayon po unti-unti na pong nabubuksan ang kanilang kaisipan about Jesus. May mga lihim na pong mga mananampalataya ng Saudi. Pero sa ibang Middle East po, marami na rin po na nagiging born again Christian na po. Pero sa Middle East kasi po nandun ang hari. Pero itong nakaraan mga Pasko, patago nga lang ang celebration nila ng Pasko. Kasi po, siyempre, wala sa kanilang Pasko, sa mga Muslim. Wala kasing Pasko sa kanila. Pero sa ibang bansa ng mga Muslim, nagdiriwang na po talaga sila. Purihin ng Panginoon. Ganyan po, kailangan kung magre-relihon po tayo, tiyakin natin, yung susundin natin, yung aral ng Biblia. Hindi yung aral ng tao. Kasi magkakamali po tayo doon eh. Gaya na sinabi ni Pablo. Kaya gano'n na lang po kanyang dalangin sa Diyos na maligtas itong mga kababayan niya na taong reliyoso, gusto nila maging kalugod-lugod sa Diyos, pero ang parahan po nila hindi po tama. Yan ang sabi ni Pablo. Siya ay saksi. Ibig sabihin, nakikita niya po talaga nangyayari sa kanila. Kaya maging ako man po, nung makarinig na po ako ng tamang aral sa Biblia, magbuhat noon yun na po sinunod ko. Bakit? Saan ba nakasulat ang salita ng Diyos? Hindi po ba Bible? Kaya yun na po sinunod ko. Yung aking ginagawa noon, binitawan ko na po yun kasi po, hindi nga po tama yung pamamarahan namin noon.
Yun ay pamamaraan ng tao. Tandaan nyo po, iba po yung gusto ng tao, iba yung gusto ng Diyos. Sabi ni Jesus, gawin niyong alagad ko ang lahat ng tao. Ibig sabihin, pinagagawang alagad. Biyaya ng Diyos, si Sister Cheryl, tumatanggap naman po siya ng salita sa kanyang tahanan. Nandito po kami ngayon sa kanyang tahanan. Sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Kaya, kayong mga nanonood ng video ito, kung hindi nyo pa po tinatanggap si Jesus, isa lang ang masasabi ko kaibigan. Tanggapin nyo po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Yung totoong Jesus ay yung nasa langit Yung Jesus nasa langit. Hindi po namatay ang Jesus na yan. Kagaya ng ibang nagtuturo, si Jesus daw namatay. Hindi namatay si Jesus. Yun lang pong laman, yung ipinako sa krus, yun po yung nawala. Po, tandaan nyo po yan. Pagka sinabi mo namatay si Jesus, hindi tama yan. Kaya nga nila siya ng Diyos ng isang laman, para yan dog, para sa katubusan nating mga taong makasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Nasundin namin ang gusto mo, sapagkat ang gusto mo ang siyang dapat masunod. Ito po ang aming dalangin at kahilingan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sana po meron kayong natutunan. Gumagamit naman po tayong Biblia. Ginawa ko po yung halimbawa nung aking pagiging religyoso. Nung bata ako hanggang sa lumalaki ako. Para makita nyo lang ang diferensya, po. Hindi po ito pagmamayabang o anumang pagmamalaki o kung ano man. Ang nais ko lang po ay may patotoo ang ating haral sa Biblia. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sana po, i-like nyo, i-share nyo sa iba. Malay ninyo, maging parahan kayo, maging dahan kayo, maging kamay kayo ng Diyos. Po, God bless us all. Bye-bye.